May gabi sa tanan. Ang preaching karon gabi sa ako itudlo ninyo is the separation. Unang title sa atong preaching karon. Lord, salamat Lord sa among time na kanimi karon. Salamat sa time nakahatag ko sa imong gitudlo na ako karon. Sa mga tao na naminaw karon Lord, sa bangin na ma-take away sila sa itudlo karon and ma-apply sa ilang kinabuhi and sa mabuhat jud namo Lord, sa ma-apply jud namo para nimo Lord. I pray for this preaching na sa akong matudlo na makatarong og igo sa hearts sa tanan na naanhi karon. Jesus name I pray. Amen. Amen. The separation. Yung siya dire, being in God's family separates you from the devil's family. Kaya ba naman tayo na sa pagka-save nato kay wala na ta, dili na ta appeal sa pamilya sa yawa. Na ingon siya dili sa point number 1 nako, your body is now the temple of the Holy Ghost. Therefore, God's Holy Spirit lives inside you. So basta save na ka, imong lawas kuan na templo sa Holy Ghost. May rason na dagan kitag mga rules kabantay mo na di pwede mo inom, di pwede magpatato, di pwede nigarilyo, di pwede tanan, di pwede kay kana na mga vices para naman na sa mga dili save, para na sa mga tao na wala pa kaybaw sa kalalawasan sa Ginoo. Ingon siya diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Please open your Bibles. Ingon siya diri, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ingon siya diri sa verse number 19, wa ka kaybaw, dagan kay mga tao na bisan pa save sila, di ba? Ingon siya diri na your body is temple of the Holy Ghost. Di na ta magbuhat sa mga vices na sa kalibutan dili. Di na ta magbuhat og tag-inom, di na ta magbuhat og panigarilyo, di na ta magbuhat og pagsayaw, buhat og mga butang na dili angay sa mga Kristohanon. Unta. Pero naman dagan man kay mga tao na Kristohanon na unta, pero mobuhat gyapon ana. Giingon sa Ginoo na dili na pwede. Know ye not, wa mo kaybaw na, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kaya wa mo kaybaw na imong lawas sa Ginoo na unta na. Sa Ginoo na, meaning, di na mo pwede hugawon. Kailangan limpyo jud imong lawas kay di man na imua daan. Di na imua. Kay gipalit na ka og presyo. Gibought with a price. Therefore, kailangan ka mo glorify God. That's why di na mo pwede mo hugaw sa imuang kaluwasan. Di na mo pwede mo magbuhat sa mga taga diri. Buhaton diri. Once you're saved, you must not taint our body as our body is the Holy Ghost's temple. And we are saved by the Lord. When we are saved, that's why we shouldn't let the devil use it. Having sin in our lives, dili na pwede. But use our body to serve the God that owns us. Muna yung rason na dili ta magbuhat sa vices dili, pero ato gamiton ang ato ang time instead sa pagbuhat sa mga gipang sugo sa Ginoo nato ani na kalibutan na. And sa point number 2, the believers are commanded to maintain a difference between himself and the unsaved. Unsay pasabot sa difference? Kanang difference kay murag dili nato is di ba naman to verse na be not unequally yoked with unbelievers. Dili ta magkaparihan nila, dili ta sa itlog pa scrambled egg. Dili kita ang yolk, sila ang center. Dili ta magkaparihan nila. Kay magkaparihatan nila, walay makatel ba? Maingon sa, save na. Save de ka. Wa ko kabantay. Basta mga na sila, na nakairong gibuhat. Di na mao. Kailangan makatel sila, save, ayaw na, di na pwede niya, kay save na siya. Kailangan makatel sila og difference sa mga tao na save o dili save. Like kita, kung, tigsimba man ta diri. Kailangan makatel ang mga tao kung save ta or dili. Kailangan makaingon sila na,
si kana so and so, save na siya, dili na siya pwede dili na siya pwede. Ang mga unbelievers na mo ingon nila, ang unbelievers mo tell each other na di na siya pwede kailangan ta mo ingon niya about kay save na siya ug sa mutuo siya anak ng Ginoo niya. Kailangan makatel na sila. And ingon siya diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Ako basahan karon. And God hath both raised up the Lord, and will also raise us up by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot? God forbid. Di ba giingon sa point number 1 na di ba sa Ginoo na ta dili na ta pwede magbuhat sa vice aning kalibutana? Ingon pa jud siya na dili ta pwede magkaparehas sa mga tao na harlot. Dili ta pwede magkaparehas sa mga tao na taga diri na kalibutana na nagbuhat sa mga butangan na dili maayo. Prihanan ni Peter ba na nagkuyog siya sa mga tao na nagbuhat og di maayo. Sasabaan gyapon siya. Bisan pa wala man siya namadlong. Pero nagkuyog siya. Murag ba murag unsay tawag na sa crime? Kanang murag accomplice. Appeal gyapon ka, accomplice ka. Kay you are seen with sa mga tao na nagbuhat sa crime. So appeal ka mahimong suspect. So mayo, di lang ta mag-appeal sa mga tao na nagbuhat og bad. Or at least ato badlongon bisan pa na ay backlash kay makaibaw sila sa atong stand sa mga yani na butang. We shouldn't mix ourselves with those unsaved, like befriending or having one as a lover. It is not allowed. It can corrupt. Makakorrupt jud nato. It is better to separate ourselves and maintain a difference with those unsaved. Kailangan kalahi lang. Kay di man jud na maayo. Di ta pwede magkaduol nila. Masindot kung especially kanang kaning sa mga youth. Kay di ba dagan man kay mga tao Tapos MU. Tapos sa lahi na mga kuan, di na sa eskwelahan na MU. Sa kuan, sa trabaho na MU. Wa na. Di na maayo. Especially kung lahi na relihiyon. Ang usa iglesia, ang usa kay Christian, ang usa Katoliko sa samot. Kailangan jud magpabilin, especially kung wa pa nag-eskwela pa ka, may nun ayo lang sa pabilin sa focus sa imo ang bulaton. Focus sa imo ang eskwela. Focus sa gingon sa Ginoo nimo na which is of course eskwela. And ansa pa ang gingon? We shouldn't mix ourselves. Kailangan na difference. Kailangan makatel sila sa kalahi nato sa pagka unsaved o sa ato na save. Sa point number 3, learn the new system of life. Saan nato pagka-learn? Naanhi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Ingon siya diri, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Basta ang tao na save na, like ikaw, ako, ang tanan na dili. Basta ang kita, save na ta, kailangan makatel ta na all things, old things. Tanan ng mga daan nato, kailangan sa likway na. Like, for example, mga inimnon or kanang nag-adi ka sa una, kailangan ibili na nimo or mga butang na like mga 'di ba sa una kay normal naman ang matug sini. Pero sa tuwa di man na pwede. So kailangan bisan pa hilig ka na sa una, kailangan na nimo isa likway para kay di man na pwede. Old things are passed away, patay na. Di na ta kailangan mabuhat anak ng mga butanga. Because all things are become new. Now, ingon siya sa 17 o 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. All things nato, tanan na new, sa Ginoo na ato ang buhaton. Kay all things are of God.
who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Iyan at hatag na to ang ministry niya of reconciliation. Unay rason, when we are saved, we have a ministry, a responsibility to teach others. Muna ang responsibility of reconciliation na gihatag sa Ginoo nato. Ang ministry na iyang gihatag nato na mo da sa tanan da og tawo dili. Di ba? Fruit that should remain. Kailangan ta mo da og tawo. Usa lang, di kailangan daghan. Kay mas daghan tawo, mas lisod at imanon. Masinot kung usa lang, at least usa. O kung masindot kung imong pamilya kay save na mo, magdadamog usa-usa. Para at least ba, tabangay mo sa usa ka pamilya. Na. And when we are saved, we have a ministry, a responsibility to teach others, bringing them to Christ. Muna na ang gihatag sa Ginoo nato na responsibilidad. So, dili ta sa point number 2, dili ta salo nila. Dili ta magkaparihan nila. Pero, doesn't mean na kailangan ta mo distance nila. Di na kumuduan niya kay unsaved man ni. Di man. Sila man ang atong responsibilidad. Sila man ang rason na gidata dili. Sila ang rason. So meaning, kailangan dili ta mo duol nila, pero muingon ta nila unsa ang atong stand para makadata nila dili ni Kristo para ma-save sila. At least ba na bisan pa di sila maminaw nato, bisan pa di sila mo buhat, mo act upon. At least ba dili natay peace sa tong heart ba na ako na siya na ingnon. Tingali dili ako ang makapasave. Tingali dili ako ang tinuyo ang bring him to Christ, bring her to Christ. Pero at least ba nakatel ko niya, nakaplant kog seed na pwede lahi na preacher, lahi na tao na makatarong jud og pag-cultivate. Or, masindot kong discipleship method jud. Na from start jud to finish, ikaw jud nag-atiman, mas thorough jud ang mabuhat ni mo ana. Muna, ang rason, ang ako i-review karon, ang point number 1, your body is of the temple. Muni ang pagka-save nato, kailangan i-drop ang atong old vices, atong daan na pagkatao. Point number 2, ang kailangan na dili ta magkasalo sa mga butang na naa diri na kalibutana. And point number 3, kailangan i-learn nato ang atong bag-o na system sa pagpada sa mga tao diri ni Kristo. May rason na kailangan dyan nato ingnon kay wata kay baw dyan kung gamay na lang kayong oras diri. Wata kay baw kung kita na ng last generation, tingali ang si Lois, ang akong sister, tingali siya mo last generation, wata kay baw. Tingali mo anhin ang Ginoo. Kailangan jud na now jud. Kailangan tao is the time. Now, karon tagi call to action. Aning point number 3. Karon tagi tawag sa pagda og at least usa para da na to ni Kristo. Thank you. Closing prayer. Lord, salamat sa akong na pada sa tao karon. Nagikan nimo. Salamat sa preaching na imong gitudlon nako karon. Salamat sa paggamit nako sa convey sa imong gipatudlo na message. Ay tabangi Lord na sa tanan na nakadungog ani karon na sila'y ma-take home and na sila'y tudlo, especially sa mga tao na wala pa kaybaw nimo Lord. Kailangan kaybaw sila na kailangan ang mga katawhan na heathen. Kaybaw sila na kailangan sila nimo. So Lord, tabangi mut nga og confidence silang singkasing Lord. Tabangi sila Lord na makada sila at least usa, one per person, and hindi Lord nimo. I thank you Lord for this preaching na naka-convey ko karon. Again, in Jesus' name I pray.